Araw-araw na mga salita ng Diyos. Sa gitna ng sangkatauhan, inuuri ko ang mga tao sa tatlong uri. Ang unang uri ay ang mga hindi sumasampalataya. Ang mga walang relihiyosong mga pananampalataya. Sila ang mga tinatawag na hindi sumasampalataya. Ang higit na nakararaming mga hindi sumasampalataya ay naniniwala lamang sa salapi. Hinahanap lamang nila ang kanilang sariling mga kapakinabangan. Sila ay mga materyoso at ang pinaniniwalaan lamang nila ay ang materyal na mundo. Hindi ang pag-inog ng buhay at kamatayan at anumang mga kasabihan tungkol sa mga Diyos at mga espiritu. Inuuri ko sila bilang mga hindi sumasampalataya at sila ang unang uri. Ang ikalawang uri ay ang iba't ibang tao na may pananampalataya na hiwalay mula sa mga hindi sumasampalataya. Sa gitna ng sangkatauhan, hinahati ko ang mga taong ito na may pananampalataya sa ilang pangunahing mga uri. Ang una ay ang mga Hudyo. Ang ikalawa ay ang mga Katoliko. Ang ikatlo ay ang mga Kristiyano. Ang ikaapat ay ang mga Muslim. At ang ikalima ay ang mga Budista. May 5 uri. Ito ang iba't ibang uri ng mga taong may pananampalataya. Ang ikatlong uri ay yaong mga naniniwala sa Diyos na may kinalaman sa inyo. Ang uri ng mga sumasampalatayang ito ay yaong mga sumusunod sa Diyos sa araw na ito. Ang mga taong ito ay nahahati sa 2 uri. Ang mga taong pinili ng Diyos at ang mga tagapaglingkod. Tama. Malinaw na makikilala ang pagkakaiba ng 2 pangunahing uring ito. Kaya ngayon, sa inyong mga isip, malinaw ninyong makikilala ang pagkakaiba ng mga uri at mga antas ng mga tao. Ang una ay ang mga taong hindi sumasampalataya. Nasabi ko na kung ano ang mga hindi sumasampalataya. Marami sa mga taong hindi sumasampalataya ay naniniwala lamang sa matandang lalaki sa langit. Naniniwala sila na ang hangin, ulan, at ang kulog ay kontrolado nitong matandang lalaki sa langit na kanilang inaasahan sa pagtatanim ng mga halaman at ang pag-aani. Ngunit sa pagbanggit sa pananampalataya sa Diyos ay umaayaw sila. Matatawag ba itong pananampalataya sa Diyos? Ang gayong mga tao ay nabibilang sa mga taong hindi sumasampalataya. Yaong mga hindi naniniwala sa Diyos at naniniwala lamang sa matandang lalaki sa langit
ay lahat mga taong hindi sumasampalataya. Ang lahat ng hindi naniniwala sa Diyos o sumusunod sa Diyos ay mga taong hindi sumasampalataya. Ang ikalawang uri ay yaong mga kaanib sa 5 pangunahing mga relihiyon at mga naniniwala sa malabong Diyos. Ang ikatlong uri ay yaong naniniwala sa praktikal na Diyos na naging tao sa panahon ng huling mga araw. Yaong mga sumusunod sa Diyos sa araw na ito. At bakit ko hinati ang mga tao sa 3 uri na ito? Sapagkat sila ay may magkakaibang hantungan at katapusan. Iyaon ay isang aspeto. Sapagkat kapag yaong iba't ibang lahi at uri ng mga tao ay magbalik sa espiritual na mundo, ang bawat isa ay may magkakaibang lugar na pupuntahan. Sila ay isa sa ilalim sa iba't ibang kautusan ng pag-inog ng buhay at kamatayan. At ito ang dahilan kung bakit ko inuri ang mga tao sa mga pangunahing uring ito. Ang pag-inog ng buhay at kamatayan ng mga taong hindi sumasampalataya. Simulan natin sa pag-inog ng buhay at kamatayan ng mga taong hindi sumasampalataya. Pagkatapos mamatay ng tao, sila ay kinukuha ng isang tagapamahala mula sa espiritual na mundo. At ano ang kinukuha sa kanila? Hindi ang kanilang laman, kundi ang kanilang kaluluwa. Kapag ang kanilang kaluluwa ay kinuha na, darating sila sa isang lugar na isang sangay ng espiritual na mundo. Yaong sadyang tumatanggap sa mga kaluluwa ng mga tao na kamamatay pa lamang. Kapag sila ay dinala sa lugar na ito, ang isang opisyal ang magsasagawa ng mga unang pagsisiyasat. Titiyakin ang kanilang pangalan, tirahan, edad, at ano ang ginawa nila sa kanilang buhay. Ang lahat ng mga bagay na ginawa nila sa kanilang buhay ay nakatala sa isang aklat at tinitiyak para sa kawastuhan. Pagkatapos itong masiyasat lahat, ang pag-uugali at mga pagkilos ng sa buong buhay nila ay ginagamit upang pasiyahan kung sila ay maparurusahan o patuloy na sa muling pagkakatawang tao bilang tao na siyang unang yugto. Ang unang yugto bang ito ay nakatatakot? Ito ay hindi gaanong nakatatakot, sapagkat ang tanging bagay na nangyari ay dumating ang tao sa madilim at hindi kilalang lugar. Hindi naman iyon gaanong nakatatakot. Sa ikalawang yugto, kung ang taong ito ay nakagawa ng maraming masamang bagay sa buong buhay nila, kung sila ay nakagawa ng maraming mga masasamang gawa, kung gayon, sila ay dadalhin sa isang lugar ng pagpaparusa upang parusahan.
Yaon ang magiging lugar kung saan sila dadalhin. Isang lugar na talagang para sa parusa ng mga tao. Ang mga pagtukoy kung paano sila parurusahan ay batay sa mga kasalanan na kanilang ginawa at kung gaano karaming masasamang bagay na kanilang ginawa bago sila namatay. Na siyang unang kalagayan na nangyayari sa ikalawang yugto. Dahil sa mga bagay na kanilang ginawa at ang kasamaan na kanilang ginawa bago sila namatay, kapag sila ay nagkatawang tao, kasunod ng kanilang kaparusahan, kapag sila ay isinilang muli sa materyal na mundo, ang ilang tao ay patuloy na magiging tao at ang ilan ay magiging mga hayop, na ang ibig sabihin, pagkabalik ng tao mula sa espiritual na mundo, sila ay parurusahan dahil sa kasamaan na kanilang nagawa. Mangyari pa, dahil sa masasamang bagay na kanilang ginawa sa kanilang susunod na pagkakatawang tao, hindi sila magiging tao, kundi isang hayop. Ang saklaw ng mga hayop na maaari silang maging ay kinabibilangan ng mga baka, mga kabayo, mga baboy, at mga aso. Ang ilang tao ay maaaring maging isang ibon sa himpapawid, o isang pato, o gansa. Pagkatapos nilang muling naging laman bilang isang hayop, kapag sila ay namatay, babalik sila sa espiritual na mundo. At, gaya ng dati, batay sa kanilang pag-uugali bago sila namatay, ang espiritual na mundo ay magpapasya kung maaari o hindi sila magkakatawang tao bilang tao. Karamihan sa mga tao ay nakagagawa ng sobrang daming kasamaan. Ang kanilang mga kasalanan ay masyadong mabigat. At kaya kapag sila ay muling naging laman, sila ay nagiging isang hayop ng makapito o makalabindalawang beses. 7 hanggang 12 beses. Hindi ba iyon nakatatakot? Ano ang nakatatakot sa inyo? Ang isang tao magiging isang hayop. Yaon ay nakatatakot. At para sa isang tao, ano pa ang pinakamasakit tungkol sa pagiging isang hayop? Ang hindi pagkakaroon ng wika. Ang pagkakaroon ng mga payak na saloobin lamang. Makagagawa lamang ng mga bagay na ginagawa ng mga hayop at kakainin ang mga bagay na kinakain ng mga hayop. Pagkakaroon ng payak na pag-iisip at pakikipag-usap gamit ang katawan ng isang hayop. Hindi magagawang maglakad ng tuwid. Hindi magagawang makipagtalastasan sa mga tao at wala sa pag-uugali at mga aktibidad ng mga tao ang nagdadala ng anumang kaugnayan sa mga hayop. Na ang ibig sabihin, sa gitna ng lahat ng mga bagay, ang pagiging hayop ay gagawin kayong pinakamababa sa lahat ng buhay na bagay
At ito ay higit na mas masakit kaysa sa pagiging tao. Ito ay isang aspeto ng parusa ng espiritual na mundo sa mga nakagawa ng sobrang kasamaan at nakagawa ng malaking mga kasalanan. Pagdating sa tindi ng parusa, ito ay pinapasiyahan sa pamamagitan ng naging uri ng hayop sila. Halimbawa, ang pagiging isang baboy ba ay mainam kesa sa pagiging aso? Ang isang baboy ba ay nabubuhay ng mas mainam o mas malala kesa sa isang aso? Mas malala, sigurado. Kung ang mga tao ay magiging isang baka o isang kabayo, mabubuhay ba sila ng mas mainam o mas malala kesa sa isang baboy? Mas mainam. Para itong kung papipiliin, mayroon kayong panlasa. Mas magiging maginhawa ba kung ang isang tao ay magiging isang pusa? Ito ay higit na mas magiging maginhawa kaysa maging isang kabayo o baka. Kung nagkaroon kayo ng pagpipilian sa pagitan ng mga hayop, pipiliin ninyo ang maging isang pusa, at yaon ay mas maginhawa, sapagkat maaari ninyong ipahinga ang karamihan sa inyong oras sa pagtulog. Ang maging isang baka o kabayo ay higit na matrabaho. At kaya kapag ang mga tao ay muling naging laman bilang baka o kabayo, kailangan nilang magtrabaho ng mabigat, na tila ito ay parang isang malupit na parusa. Ang maging isang aso ay medyo mainam kaysa sa isang baka o kabayo, sapagkat ang isang aso ay may mas malapit na kaugnayan sa kaniyang Panginoon. Ano pa sa araw na ito? Napakaraming tao ang nag-aalaga ng isang aso at pagkatapos ng 3 o 5 taon, natutuhan nitong maintindihan ang napakarami sa kanilang sinasabi. Sapagkat naiintindihan ng isang aso ang marami sa mga salita ng kaniyang Panginoon. Ito ay may mabuting pagkaunawa sa kaniyang Panginoon. At maaari itong umangkop sa kalooban at mga kinakailangan ng kaniyang Panginoon. Kaya tinatrato ng Panginoon ang kaniyang aso ng mas mainam. At ang aso ay kumakain ng mas mainam at umiinom ng mas mainam. At kapag ito ay may sakit na nararamdaman, ito ay lalo pang inaasikaso. Kaya hindi ba nagtatamasa ng isang masayang buhay ang isang aso? Kaya, ang pagiging isang aso ay mas mainam kaysa sa isang baka o kabayo. Sa ganito, ang kalubaan ng parusa sa tao ang nagpapasya kung ilang beses sila magkakatawang tao bilang isang hayop at sa aling uri ng hayop sila magkakatawang tao. Naiintindihan ninyo? Oo? Sapagkat nakagawa sila ng napakaraming kasalanan
habang sila ay nabubuhay. Ang ilang tao ay maparurusahan sa pamamagitan ng pagkakatawang tao bilang isang hayop ng makapito o makalabindalawang beses. Sa sapat na bilang ng paulit-ulit na pagkaparusa, kapag sila ay nagbalik sa espiritual na mundo, sila ay dadalhin sa isang lugar. Ang iba't ibang kaluluwa sa lugar na ito ay naparusahan na. At mga uri na inihahanda upang muling maging laman bilang isang tao. Inuuri ng lugar na ito ang bawat kaluluwa sa isang uri, alinsunod sa kung anong uri ng pamilya sila isisilang. Anong uri ng tungkulin ang kanilang gagampanan kapag sila ay nagkatawang tao na at iba pa. Halimbawa, ang ilang tao ay magiging mga awit sa pagdating nila sa mundong ito. At kaya inilalagay sila sa mga awit. Ang ilan ay magiging mga negosyante sa pagdating nila sa mundong ito. Kaya sila ay inilagay sa gitna ng mga taong negosyante. At kung ang isang tao ay magiging isang siyentipikong mananaliksik kapag sila ay naging tao, kung gayon, sila ay ilalagay sa gitna ng mga siyentipikong mananaliksik. Pagkatapos na sila ay mauri, ang bawat isa ay ipadadala alinsunod sa magkakaibang panahon at itinakdang petsa. Kagaya lang kung paano magpadala ng mga email ang mga tao sa araw na ito. Sa ganito makukumpleto ang isang pag-inog ng buhay at kamatayan. At ito ay masyadong dramatiko. Magmula sa araw na makarating ang isang tao sa espiritual na mundo at hanggang sa matapos ang kanilang parusa, sila ay maaaring muling maging laman bilang hayop ng maraming beses at sila ay maghahanda na muling maging laman bilang isang tao. Ito ay isang kumpletong proseso. At yaon bang mga natapos ng maparusahan at hindi na magkakatawang tao bilang mga hayop, ay kaagad na ipadadala sa materyal na mundo upang maging tao? O gaano pa katagal bago sila maaaring makisalamuha sa tao? Gaano kadalas kung saan ang mga taong ito ay magiging tao? May mga pansamantalang mga paghihigpit sa ganito. Ang lahat ng nangyayari sa espiritual na mundo ay isa sa ilalim sa angkop na pansamantalang mga paghihigpit at mga patakaran. Kung saan, kung ipaliliwanag ko ito sa bilang, inyong maiintindihan. Para sa mga muling naging laman sa loob ng maigsing panahon, kapag sila ay namatay, ang kanilang muling pagsilang bilang tao ay ihahanda. Ang pinakamaigsing panahon ay 3 araw. Para sa ilang tao, ito ay 3 buwan. Para sa ilan, ito ay 3 taon. Para sa ilan, ito ay 30 taon.
Para sa ilan, ito ay 300 taon. Para sa ilan, ito ay 3,000 taon pa at iba pa. Kaya ano ang maaaring masabi sa pansamantalang mga patakaran na ito? At ano ang kanilang nilalaman? Ang pagdating ng isang kaluluwa sa materyal na mundo ng tao, ay ayon sa pangangailangan. Ito ay alinsunod sa papel na gagampanan ng kaluluwang ito dito sa mundo. Kapag ang mga tao ay muling nagkatawang tao bilang isang karaniwang tao, karamihan sa kanila ay muling magkakatawang tao kaagad, sapagkat ang mundo ng tao ay may madali ang pangangailangan para sa gayong karaniwang mga tao. At kaya pagkatapos ng 3 araw, sila ay ipadadala muli sa isang pamilya na lubos na naiiba doon sa isa na kinabibilangan nila bago sila namatay. Ngunit may ilan na kailangang gumanap ng natatanging papel sa mundong ito. Ang natatangi ay nangangahulugang walang malaking pangangailangan para sa mga taong ito sa mundo ng tao. Hindi kailangan ang maraming tao upang gumanap sa gayong papel. At kaya maaari itong umabot ng 300 taon bago sila magkatawang tao. Na ang ibig sabihin, ang kaluluwang ito ay minsan lamang darating kada 300 taon o maaari pang minsan kada 3,000 taon. At bakit ito ganito? Sapagkat sa loob ng 300 taon o 3,000 taon, ang gayong papel ay hindi kinakailangan sa mundo ng tao. At kaya ay pinananatili sa isang lugar sa espiritual na mundo. Kunin si Confucius bilang halimbawa. Nagkaroon siya ng malalim na impluwensya sa tradisyonal na kulturang Tsino. Malamang lahat kayo ay kilala siya. Ang kanyang pagdating ay nagkaroon ng malalim na epekto sa kultura, kaalaman, tradisyon, at pag-iisip ng mga tao sa panahong iyon. Ngunit ang isang tao na kagaya nito ay hindi kinakailangan sa bawat kapanahunan. At kaya kinailangan niyang manatili sa espiritual na mundo, naghihintay doon sa loob ng 300 taon o 3,000 taon bago muling magkatawang tao. Dahil ang mundo ng tao ay walang pangangailangan sa isang taong kagaya nito. Kinailangan niyang maghintay na walang ginagawa, sapagkat sobrang kaunti lamang ng mga papel ang kagaya ng sa kanya. Kaunti lamang ang kanyang magagawa, at kaya kinailangan niyang manatili sa isang lugar sa espiritual na mundo ng higit sa lahat ng panahon. Walang ginagawa at ipadadala kung magkaroon ng pangangailangan sa kanya ang mundo ng mga tao. Ang mga gayon ay ang daigdig na espiritual ng pansamantalang mga patakaran para sa dalas kung saan
ay nagkakatawang tao ang karamihan sa mga tao. Maging sila ay isang taong karaniwan o natatangi. Ang espiritual na mundo ay may angkop na mga patakaran at tamang mga kasanayan para sa pagproseso ng muling pagkakatawang tao ng mga tao. At ang mga patakaran at mga pagsasagawang ito ay galing sa Diyos. Ang mga ito ay ipinadadala mula sa Diyos at hindi pinapasyahan o pinamamahalaan ng sino mang tagapamahala o nilalang sa espiritual na mundo.